Hello guys, welcome back to my channel. This is JV's Official. So for today's video po, pag-usapan po natin kung paano po maging trader. So pagiging trader, kailangan po natin ng konting pasensya, konting puyat para sa ma-serve natin ang lahat ng ating mga kliyente na nag-i-inquire. So ang unang-una po sa lahat ay gagawin po natin ay tanungin natin kung magkano po yung ipapakonvert niya. Tapos kung magkano yung percentage po na ipapatong nyo galing sa merchant po natin na tie-up. So tapos next nun, kung nag-agree siya kung magkano yung magiging payout niya regarding about sa percentage ng convert fee, kung nag-agree siya na okay po, wala po problema, then proceed na tayo sa requirements. Tapos ibigay mo po rin requirements na listahan at ipoprovide ni kliyente. Ngayon bibilangin mo magkano yung percentage ng, kunwari 21% yung convert fee, 21%. So ma-minus mo ngayon yun sa G-gives niya. Kunwari 10k sa 21% is 2,100 na ganun. So yun yung mababawa sa payout niya. Tapos pag nag-agree siya, then proceed na kayo sa requirements. Ngayon pagdating sa requirements, usually ang mga requirements is picture, ID picture niya, tapos yung selfie niya na nakahawak ng ID. Tapos yung next is screen record ng GCash name niya. Pagbukas mo ng GCash, diba, punta ka sa profile, makikita mo yung GCash name mo, yung fully verified at saka yung number. Tapos diretso ka na doon sa home, punta ka sa borrow, tingnan mo yung G-gives, at open mo yung G-gives, magkano yung offer. Yun yung isi-send ng kliyente. So next, ang final na requirements is kailangan mag-video call kayong dalawa para ma-verify kung siya ba talaga yung may-ari ng ID. Yun yung importante doon. And importante, hawak ni client yung ID niya. Not necessarily na klaro masyado yung ID niya, basta makita mo parehas yung ID na sinend niya at yung hinawakan niya at yung mukha niya, yung kliyente, kung ano yung ID niya, magkaparehas, pati yung name niya sa GCash. Dapat tugma po lahat yan, kasi bawal po tayo mag-transact ng hindi may-ari ng GCash, hindi may-ari ng ID. Kasi ang mangyayari po dyan is magiging scammer po yan. So kung asawa niya, dapat yung asawa niya yung mag-transact, ganon. Basta kung sino yung may-ari ng GCash at ID, dapat tugma po lahat yan. So pagkatapos nun, kompleto niya requirements niya. Ang gagawin mo, kausapin mo si merchant. Kunwari sa akin kayo nag-tie up, kausapin niyo ako na merong magpapakonvert, kompleto niya yung documents niya. Tapos isisend ko na sa'yo yung QR code. Ngayon, dito tayo sa QR code. Sa QR code natin, yan yung i-scan ng client. Yan yung i-scan ng client na babayaran niya through G-gives. Yung G-gives, kunwari 10k yung ipapakonvert niya, 10k yung babayaran niya doon sa scan na yon. Kunwari i-scan niya yon, tapos lalabas na, type niya yung amount 10k. Oo. Tapos yun yung magiging diretso na yung transaction. Tapos see the installment, ganon, kung ilang buwan niyang babayaran sa GCash. Tapos may resibo yon, i-screenshot niya yon. Pagkatapos niya i-screenshot yon, meron pa ulit isang resibo kailangan, yung nasa GCash na inbox. Yung sa GCash inbox, yung successful payment via QR. Yung same ng reference number nung unang resibo na binigay mo. Yun, dapat same siya reference number na yon. Dalawang resibo yung kailangan para makapag-payout si client. So yun yung isi-send sa akin. So pagkatapos nun, sabihin mo na lang, wait na lang po para ma-verify natin yung ma-verify yung payment. Kasi i-verify pa yan
ni merchant. So usually it takes 5 to 10 minutes para ma-verify yung transaction. Kasi minsan meron ng screenshot kumpleto na pero mamaya-maya nag-refund si GCash kasi hindi na-go through yung payment. Ganon. Parang siguro may error sa network, sa server, ganon. So, mapoproblema, magkakaproblema. Ngayon, antayin mo lang si merchant na mag-verify. Ngayon, i-drop mo na lang yung number niya at yung number mo. Kasi, minsan, yung merchant, iwalay yung commission mo at yung payment, yung payout ng customer, yung client. So, pero, ang sa akin, meron akong dalawang merchant. Yung isa, diretso sa account ko, sa GCash, ako na magsisend sa client. Yung isa naman, siya yung magsisend sa client ng payout at ibibigay niya yung commission sa akin. So, ganon. May dalawang paraan. So, kailangan active din yung GCash number nyo, GCash application nyo, at saka yung number. Kasi, magiging active po yan, mapupuno po yung GCash nyo pag marami kayong client. So, kailangan po accessible yung GCash nyo para po easy lang po yung transaction natin as trader. So, yun lamang po. So, pagka kailangan nyo po ng ibang katanungan, message nyo lang ako para ma-guide ko kayo as a trader. So, yung commission, ngayon, bibigyan ko kayo ng magkano ba? Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung 18%. So, 18% yung kukunin ko. Tapos, magpatong ka ng 2% or 3%. Maximum 3% na kasi kawawa na yung customer natin, yung client natin. So, kunwari 18% yung singil ko, magpatong ka ng 2%, malaking bagay na yun. Lalo na pag malaki yung iti-trade nila. Kunwari, mag-trade siya ng 300,000, 30K, 40K, 50K, 60K. Diyan tayo nakakadali ng magandang commission. So, 3K, 4K, 5, 6, normal lang. Pang-load lang, yung ganon. So, at least, may pumapasok na pera. 'Di ba? Pang-RC sa Popo, or anong apps na yung ina-RC nyo, yun. So, malaking bagay talaga. So, ako dati 3K, 4K, 2K, one day lang yun. So, saan mo kukunin yun, di ba? Sipag at tiyaga lang talaga. So, kailangan natin magsipag at magtiyaga. So, yun lang guys. Sa mga katanungan, clarification, PM nyo lang po ako para matulungan ko kayo, mag-guide ko kayo sa pagiging trader. Yan lamang po. Maraming salamat.